Ang video na ito ay based sa mga naiulat na balita mula sa mga lehitimong pahayagan. Nangyari ito noong Setyembre 10, 2025 sa Utah, USA. Gayunpaman, marami pang bahagi ng investigasyon ang hindi pa kumpirmado. Layunin lamang nito ang maghatid ng impormasyon at magtanong ng mga mahahalagang issue. September 10, 2025, Utah Valley University, Orem, Utah, USA. Isang tahimik na araw hanggat hindi dumating ang putok na yumanig sa entablado. Si Charlie Kirk, kilala sa kanyang matapang na paninindigan sa politika, ay nakatayo sa harap ng libo-libong tao. Habang nagsasalita, isang matalim na putok ang tumama sa kanyang leeg. Sa loob ng ilang sandali, nagbago ang lahat. Ang tanong ngayon, ano ang nangyari? Sino ang may pananagutan at bakit? Ako si Rai at ito ang Crimen Files. Habang nagtutuloy-tuloy ang debate sa Utah Valley University, isang batang nagtanong mula sa tagapakinig tungkol sa mass shootings ang nagpasimula ng usapan. Sinagot ito ni Charlie Kirk. Makalipas ang ilang sandali, isang putok ang umalingaw-ngaw. Pinaniniwalaang mula sa isang gusali, katabi, o rooftop. Nakita siya na tumutugon sa pagkabagsak, may dugo sa leeg. Agad siyang inihatid sa ospital. Inamin ng mga otoridad na may kinalaman ang gunman sa isang sniper-style na pagbaril. Narito ang mga kumpirmadong detalye mula sa investigasyon. Ang baril daw na ginamit ay isang high-powered bolt-action rifle. Ang baril at mga bala ay natagpuan sa isang wooded area malapit sa campus. May mga CCTV at video footage na nakapagtala ng isang lalaki na nakaitim na damit mula sa rooftop na pinaniniwalaang siya ang gumawa ng pagbaril. Nagkaroon ng malawakang manhunt, mga tips mula sa publiko at mga pamilyar sa suspect ang nagsumbong sa pulisya. Sa kasalukuyan, si Charlie Kirk ay idineklarang patay. Marami pang hindi malinaw. Ilan sa mga tanong, ano talaga ang motibo ng suspect? May kaugnayan ba ito sa ideolohiya o politika ni Charlie Kirk? Paano nakalusot ang suspect sa seguridad? Bakit walang metal detector o mas mahigpit na pagsusuri sa paligid ng entablado? Ano ang magiging epekto nito sa lipunan, lalo na sa mga debate tungkol sa political violence at kalayaan sa pagpapahayag? Nagkaroon agad ng protesta, takot at pagkabahala. Ang gobernador ng Utah na si Spencer Cox ay nagsabing ang insidente ay isang watershed moment sa kasaysayan ng Amerika. May nagmumungkahi na dapat magkaroon ng mas striktong regulasyon at sigurado sa mga pampublikong pagtitipon. At higit sa lahat, tanong lahat, paano natin mapigilan ang karahasang may political na motibasyon? Sa huli, hindi lang natin hinahanap ang pangalan ng pumatay. Hinahanap natin ang dahilan, hinahanap natin ang tanong, bakit? Dahil sa bawat putok, sa bawat buhay na nawawala, ang lipunan ay nagbabago. Si Charlie Kirk, hindi lang isang pangalan sa balita. Siya ay simbolo ng lumalalang kahinaan ng seguridad, ng tensyon sa politika at ng mga dagok sa kailangan sagutin. Ako si Rai at ito ang Crimen Files na medyo nabubulol. Kaya mga kachika, huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Pindutin ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga susunod na Crimen Files. Ibahagi ito kung mahalaga sa iyo ang katotohanan lalo na sa panahon ng kontrobersya.